Jesus. Sa dami ng bagay na maaari kong makamtan, iisang hindi kayang palitan ng mundo. Ang presensya mo, kailangan kita. Kapag ang umaga'y puno ng pangamba at hindi ko makita kung saan papunta, kapag ang puso ko'y pagod at mahina, Panginoong Jesus, kailangan kita. Kapag ang luha ko'y lihim na pumapatak at ang aking mundo'y tila nagbibitak, ikaw ang kamay na sa akin humahawak. Ikaw ang pag-asa sa bawat kong paglakad. Hindi ko kailangan ang yaman ng mundo kung wala ka naman sa puso kong ito. Kahit mapasa akin ang pilak at ginto, kung wala ka, Jesus, may kulang pa rito. Sa bawat tagumpay at bawat kabiguan, ikaw ang nais kong maging sandigan. Sa bawat hakbang na aking daraanan, Jesus, samahan mo ako hanggang kawalang hanggan. Panginoong Jesus, kailangan kita. Sa bawat paghinga, kailangan kita. Kapag ako'y malakas, kapag mahina, sa bawat sandali, kailangan kita. Panginoong Jesus, kailangan kita. Higit sa pangarap at yaman sa lupa, kung nasa piling mo ang puso kong dukha, mayaman pa rin ako dahil kasama kita. Kung mawala man ang lahat sa aking kamay, basta't ikaw, Jesus, ang kasama sa buhay. Kung dumilim man ang mundong aking tanaw, pangalan mo pa rin ang aking isisigaw. Panginoong Jesus, kailangan kita. Sa bawat paghinga, kailangan kita. Sa tuwa, sa luha, sa hirap at ginhawa, Jesus, habang buhay, kailangan kita. Kailangan kita. Kapag ako'y mahina, kailangan kita. Kahit may ginhawa, hanggang sa huling tibok ng puso kong dala, Panginoong Jesus, kailangan kita. Hindi lang sa panahon ng problema, hindi lang kapag may luha sa mga mata, kundi sa bawat araw ng aking buhay. Panginoong Jesus,
Jesus, kailangan kita. Akala ko noon, ang saya ay nasa dami ng aking hawak. Sa mga pangarap na kailangang maabot at tagumpay na kailangang matupad. Pero habang lumalakad ako sa bawat yugto ng buhay, unti-unti kong natutuhan, hindi pala kailangang mapasakin ang lahat. Kapag ikaw, Panginoon, ay sapat. Maraming umaga, luha ang kasama, ngunit may pag-asang sumisikat tuwing umaga. May mga pangarap na hindi nakamtan, ngunit may biyayang higit sa inaasahan. Tinuruan mo kong tanggapin ang sarili, hindi ikumpara sa buhay ng katabi. At sa bawat kulang na aking nakikita, may dahilan pa ring sabihin, salamat, Ama. May mga kahapong kailangan ng bitawan, mga... Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Our time now, we got 20 minutes more before 7 o'clock. Ayun, at purihin ng Diyos dahil mula kanina, eksakto kanina mga 5:30. Pag ganyan ko, pag open ko ng Facebook, biglang bumulagta sa akin, your account is suspended, tapos bla bla bla. Pindutin mo yan. So unang pumasok sa akin ay hacker. Ayan, so inaabangan po tayo ng mga hacker. And then buti na lang meron tayong multiple cellphone para makontrol. 4 na cellphone yung pagdadaanan niya. So nahack niya yung isa, yung desktop, and then si Meta nag-message ako. Sorry po. Yan pong ating account ay kaya po may marka dyan na kulay asul. Ang ibig sabihin po niyan ay we are paying Meta monthly to protect. Talaga pong ganyan. Ito po ay pangalawang experience sa aking karanasan sa live broadcasting. Sa Dubai, UAE noong araw ay nakapasok pero naibalik din. Pero ang alam ko may kagawan din ay siyempre mga hacker nga eh. So wala naman tayong pinpoint kung Pilipino, kung ibang lahi, mga ganyan, di ba? Okay, so magandang umaga at huwag po kayong aalis. And the meantime, ito po ang titulo ng ating mensahe ngayong umaga ay Citizenship in Heaven. Okay, nasa mundo tayo ngunit hindi mundo ang ating tahanan. Alright, Citizenship in Heaven. At atin pong pakinggan ang isang awitin na sariwang-sariwa pa. At ang title ng awit na ito ay Citizenship in Heaven. Pakinggan po natin. May mga araw na nakakapagod ang paglalakbay. May luha, may pagkawala, may mga tanong na walang sagot. Pero tandaan natin, nasa lupa ang ating mga paa.
pero nasa langit ang ating citizenship. Habang ako'y naglalakad sa mundong ito, may luha't unos sa bawat sulok. Ngunit may tahanang inihanda mo, kung saan ang puso ko'y uuwi sa iyo. Lahat ng bagay dito'y lilipas lamang, kayamanan at pangalan ay maiiwan. Kaya ang puso ko'y sa'yo ilalaan. Sa langit ang tunay kong tahanan. Citizenship in heaven, doon ang tahanan. Doon walang luha, wala ng kalungkutan. Kapag nakita ko si Jesus ng harapan, lahat ng pagod ko'y magiging kagalakan. Citizenship in heaven, iyon ang pag-asa. Sa piling ni Kristo, walang hanggang ligaya. Nasa lupa man ako ngayon naglalakbay, sa langit ang tahanan ko habang buhay. Habang may lakas ako'y maglilingkod, sa bawat araw sa iyo'y susunod. Kahit ang mundo'y iba ang itinuturo, Panginoong Jesus, ikaw ang aking tungo. Kung dumilim man ang aking daraanan, pangako mo'y aking panghahawakan. Sapagkat sa dulo ng aking paglalakbay, may tahanang hindi mawawala kailanman. Paglalakbay at ang huling araw ko'y dumating sa buhay, hindi ako matatakot, hindi ako uurong, sapagkat kay Jesus ako'y uuwi roon. At kapag siya'y nakita ng aking mga mata, wala nang luha, sakit o pangamba. Ang puso ko'y sisigaw sa kaniyang harapan. Salamat, Jesus, ako'y nakauwi na. Citizenship in heaven, doon ang tahanan. Doon walang luha, wala ng kalungkutan. Kapag nakita ko si Jesus ng harapan, lahat ng pagod ko'y magiging kagalakan. Citizenship in heaven.
Sa langit ang tahanan ko habang buhay. Ang mundo ang lugar ng ating paglalakbay, pero hindi ito ang ating permanenteng tahanan. Kaya habang may panahon, manatiling tapat, magmahal at maglingkod. For our citizenship is in heaven. Philippines 3 Heaven. Sorry, pasensya na. Wala pala yung aking audio. Salita ako ng salita. Magandang umaga muli mga ginigiliw kong mga kaibigan at mga kapatid. Ang oras po natin, we got 10 minutes before 7 o'clock. Ngayon po ay araw ng Tuesday, August 25, 2026. So magkakasama po tayo ng ilang minuto bilang pagsalubong sa araw ng Tuesday at samahan tayo ng ating Panginoon sa buong maghapon. Ang title po ng ating pagbubulay-bulayan ay Citizenship in Heaven. Meron po tayong kasama dito na Canadian citizen at merong isang American citizen o dalawa yata. No. Yung iba naman ay dual citizen. Philippine citizen at saka Filipino citizen at saka senior citizen. Sino yung mga senior citizen diyan? Senior citizen ka na ba, Kuya or Sir Jake Fernandez? Good morning, Pastor. Blessing sa akin ang makarinig ng boses na tintinig ng awit na nanggagaling sa kailaliman ng langit o kataasan ng langit. Maraming salamat, Sir Aga. At purihin ang Panginoon dahil nangyari dito. Ayun, alarm. Nag-alarm yung aking isang cellphone. Okay, and say hello kay welcome kay Rosemary Santiago dito po sa ating programa. And of course, say hello kay Brother Jess Giron Mahas. Ay nga pala, batiin ko na rin yung better half mo, si Ma'am Janice. Ayan. Buti na lang nandyan si Ma'am Alma kahapon. Kinokorek niya ako. Janice pala. Okay, tama ba yung ko sa akin? Tumatanda na rin tayo eh. Okay, in the meantime, say hello also kay and have a wonderful day to all. And God bless or God be with us. Purihin ang Panginoon sa ating isang magiting na sponsor, Ma'am Caroline, Ma'am Sombrito. And kay Ma'am Edna dyan sa Santo Tomas, Nagilian Isabela. Magandang umaga po. At kasama na rin yan si Nanay Lydia. Magandang umaga na yung mga bigatyo. At yung ating classmate mukhang wala.
Si Nelia. Ayan, si Nelia at saka si LB. Alright. Bale, and of course, and hello kay Wanji COT. Good morning po sa lahat. Yan po ang kanyang mensahe. At kay Ma'am Rowena Sombrito. Good morning. Have a great day. Okay, ngayon man ay gayon pa man ay purihin ng Panginoon. And send hello kay Ma'am Jean Blanquera. Walang audio, Pastor. Eto, meron na. Meron ng audio. Nakalimutan ko lang itaas kanina. So, okay. And of course, kay Ate Pastora Manang Mary Ignacio. Good morning, Pastor. Nice your message yan. Philippians 3:20, yes. Ito pong pinakamahalaga na makilala at malaman po natin yung identity bilang isang mananampalataya. Kung saan ay nakalagay sa ating passport, talaan ng buhay. Di ba kapag ikaw ay pupunta sa isang bansa, ay may mga kinikilalang mga citizen yan dahil sa ating passport. You're listening live dito po sa Living Word Web Radio, episode 116, Citizenship in Heaven. Nasa mundo tayo, ngunit hindi mundo ang ating tirahan. Okay? Sa kabilang banda po, bakit hindi? Kasi po lahat tayo po ay namamatay at yun po yung tinatawag na final departure. So handa ka na bang mag-final departure sa mundo? Anyway, kailangan mo munang maggasolina at maisulat, gasolina. Magkaroon ng ng talaan na maitala yung pangalan mo doon sa libro ng buhay. At ngayong umaga ay i-confirm natin yung ating citizenship in heaven. Ang main text po natin ay Philippians 3:20. And today is Tuesday, August 25, 2026. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi. Dito po sa The Voice of Inspiration across the airwaves. Ayan. Mahina yata yung aking audio. Okay ba yung aking audio? Okay lang. Taas ng volume. Okay. Magandang umaga ulit po sa inyong lahat, mga minamahal at kinigilid kong mga kapatid, mga kaibigan. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid, mga kaibigan, listeners and followers saan mang bahagi ng Pilipinas at saan mang panig ng mundo kayo nakikinig. Welcome once again dito po sa Living Word Web Radio. Tayo po'y magkakasama ng ilang mga sandali, kaya stay tuned po. Huwag po kayong aalis. May isang katanungan. Tayo po ay kanya mag-aaral. Tayo po ay mga mag-aaral, no, sa kanyang salita everyday. Tayo po ay nagpipray. Tayo po ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. So ngayong araw ay meron akong simpleng tanong. Saan ka nakatira? Madaling sagutin yan. Sabihin mo sa Kalasyaw, Zambales, o kaya sa Isabela. Pero meron akong isang mas malalim na tanong. Saan ka tunay nakabilang? Nakatira ka sa mundong ito, pero sigurado ka bang dito ka talaga kabilang? Kung ikaw ay kay Kristo, may citizenship kang hindi kayang ibigay ng anumang bansa. Your citizenship is in heaven. Ayon sa Philippians 3:20, sabi niya dito, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Sa ibang translation like the NIV, ang salitang conversation ay isinalin bilang citizenship. Kaya ang mensahe ni Pablo ay malinaw. Our citizenship or citizenship is in heaven. Binabanggit at malinaw po na sinasabi na ang ating citizenship ay sa langit. Napakasarap pakinggan, napakasarap na inspirasyon. Mga kapatid, may earthly citizenship po tayo.
At ang atin pong citizenship ay Pilipinas or Pilipino tayo. May bansang ating kinabibilangan. May lugar tayong tinatawag na tahanan. Pero para sa taong tunay na kay Kristo, mayroon tayong mas mataas at walang hanggang citizenship. Kung ikaw ay nasa Canada, ay magkakaroon ka ng citizenship. Noong araw kami po ay nasa Dubai. Ayan, nandito ang aking inaanak ng sa kasal, si Lilian Preagola Kabigting. Good morning din sa iyo. Ayan, magagamit kitang ilustrasyon. Sa tagal natin sa Dubai, UAE, ang nakamit nating citizenship ay camel citizenship. Bakit camel? Kasi wala namang citizenship doon ng United Arab Emirates. So, buti pa sa Amerika, buti pa sa Canada, sa New Zealand, ano pa? Yan, Norway, meron yata ay mga ganun. But anyway, ayan po yung pinagpaumanhin na po ninyo dahil naantala po, medyo na-delay po yung ating pagbubulay-bulay gawa po ng hacker. They are trying to hack our Facebook. Kaya buti na lang na-resolve na ngayon. Ngayong episode, samahan ninyo akong tingnan ng ilang mahalagang supporting passage. Sa Philippians 3:18-21, ang sinabit dito ay ang immediate context ng ating main text. Sa John 14 chapter 1 verse 3, ang sabi ay naghahanda si Kristo ng lugar para sa kanyang mga tagasunod. Ayan, nagloko yata yan. Okay. Sa Colossians chapter 2, ang sabi ay ituon ang isip sa mga bagay na nasa itaas. At sa ibang verse, katulad ng Romans 12:2, ang sabi ay huwag kayong umayon o huwag makiayon sa sistema ng mundong ito. Sa 2 Corinthians 5:20, ang sabi ay tayo ay ambassador for Christ. Imagine that, no? Tayo ay tinawag na ambassador. Sa Matthew 6 verse 19-21, ang sabi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Hebrews 13:14, wala tayong permanenteng lungsod dito, ang sabi. Sa 1 Peter 2 verse 11, tayo ay strangers and pilgrims dito sa mundong ito. Ang sabi sa John 17 verse 14-18, nasa mundo tayo ngunit hindi tayo sa mundo. At ayon sa Titus chapter 2 verse 13, naghihintay tayo sa blessed hope at pagbabalik ni Kristo. Lahat po ng mga nabanggit ko rito mga verses ay nakapokus po doon sa langit. No? Ang sabi, ituon natin ang isip, huwag gumayon sa mundong ito, tayo ay ambassador, tayo ay mag-impok ng kayamanan sa langit. Bago natin himayin ang Philippians 3:20, mahalagang malaman natin sino ang sumulat nito. Ang sumulat nito ay si Apostol Pablo at saan niya isinulat? Nakakulong noon si Apostol Pablo nang isulat niya ang sulat sa mga taga-Pilipay. Think about that. May taong nakakulong pero nagsasalita tungkol sa freedom, joy, hope, pag-asa sa heaven. So maaaring nakakadena ang kanyang katawan pero hindi nakakadena ang kanyang pananampalataya. At mapapansin natin dito, sino naman ang audience? Ang mga mananampalataya sa Pilipay. Ang Pilipay ay isang Roman colony. Mahalaga ito. Marami sa mga naninirahan doon ay proud sa kanilang connection sa Rome. Malayo sila sa Rome, pero dala nila ang identity, culture at privilege na maging Roman citizen.
Kaya nang sabihin ni Pablo, our citizenship is in heaven. Malakas ang dating nito sa kanila. Parang sinasabi niya, alam kong mahalaga sa inyo ang pagiging Roman citizenship. O, di ba tayo ay Filipino citizenship? Filipino citizen. Merong Canadian citizen. Merong American citizen. Pero tandaan ninyo, may mas mataas kayong citizenship. Wow, hindi man kayo nakapunta ng Amerika, hindi man kayo nakapunta ng Canada o New Zealand o ano pa man na may karoon ng citizenship. You belong to the kingdom of God. Ang sarap pakinggan, di ba? That you belong to the kingdom of God. Alam nyo, pagdating po ng panahon, lahat po ng mga bagay na inipon natin dito sa lupa at ginawa natin dito at inimpok natin dito, it will not matter anymore. It will matter is kung nakasulat ba talaga yun sa talaan natin ng citizenship sa heaven. Kaya tiyakin po ninyo mga minamahal kong kaibigan, kapatid, kung ikaw ay nakatala talaga sa heaven. Alam niyo po ang susi. Ang tanging susi lamang ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong muli naming mabuksan ng iyong salita. Buksan mo rin ang aming isip, buksan mo ang aming mga puso, at tulungan mo kaming maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng maging mamamayan ng iyong kaharian. Sa mga nalulungkot, magbigay ka ng pag-asa. Sa mga naliligaw, magbigay ka ng direksyon. Sa mga nanghihina, magbigay ka ng kalakasan. At higit sa lahat, ituro mo kami sa aming Panginoong Jesucristo, ilapit mo kami. Maraming salamat, Ama. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay na ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Ama. Sa mga tumanggap sa iyo, Panginoon, ay maratili ka sa kanilang mga puso at patuloy na mag-alab ang kanilang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ay katanungan, mga minamahal kong kaibigan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong makilahok kayo. Kung kayo ay nanonood sa Facebook o YouTube, maaari ating sagutin sa mga comments. Nabanggit ko yung YouTube kasi siguro sa Facebook lang yung alam ninyo. Meron po tayong YouTube. Ito po ang isang katanungan. Kung tunay na naniniwala ka, kung tunay kang naniniwala sa citizenship mo ay nasa langit, anong bahagi ng iyong buhay ang dapat magbago? Ang priorities mo ba? Ang relasyon mo ba? Paggamit ng pera, pananalita, social media, o spiritual life? At ang pangalawa po ay nakatanungan, kung babasahin ng ibang tao ang buhay mo ngayong araw, makikita kaya nila na ikaw ay citizen sa kaharian ng Diyos? Pag-isipan po natin yan, because Christianity is not the only something we profess. It is something we live. Sinabi mong lalo sa Dubai, no? Pag yung mga Pilipino, nakita yung mga Pilipino na masipag, kasi Pilipino yan, Filipino citizen. So nandun po yung taas noo na pagtingin nila. At kung tayo naman ay dinideclare natin na heavenly citizen tayo, kaya mamaya manalangin ka, Lord, gusto ko pong maging heavenly citizen. Kung hindi mo pa talaga tiyak, at ang tanging susi lamang ay malalaman po natin mamaya. Dako po tayo sa main point 1. Know your true identity. So dapat po malaman natin yung ating identity. Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. Identity comes before behavior. Kapag hindi mo alam kung sino ka, madali kang maimpluwensyahan ng ibang tao. Pero kung tiyak mo ang iyong identity, ay hindi ka basta-basta matitinag. Imagine someone carrying passport. Ang passport ay hindi lamang travel document. Ito ay deklarasyon ng identity sa citizenship. Ganon rin ang spiritually
o spiritual na buhay natin, kung ikaw ay Kristo, may bago kang identity. Ang sabi sa John 1:12, ang tumanggap kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi lamang I attend church, hindi lamang I am religious, kundi I belong to Jesus. Kapag alam mo kung kanino ka kabilang, hindi mo kailangan baguhin ang identity mo para lamang tanggapin ka ng mundo. Ako po na yan sa point 2. Live by heaven's standard. Kapag nagpunta ka po sa Canada, sa New Zealand, o sa ibang bansa, meron tayong tinatawag na law o batas o standard, no? Every country has a law. Every kingdom has principles. Kung citizen tayo ng heaven, ay hindi maaring kultura lamang ng mundo ang magdikta kung ano ang tama at mali. Sa Romans 12:2 ang sabi ay, be not conform to this world. Hindi ibig sabihin na lalayo tayo sa lahat ng tao. Ang ibig sabihin, huwag nating hayaan ang sistema ng mundo ang humubog sa ating character o sa ating pagkatao o sa ating pag-uugali. Ito ay isang ilustrasyon. Parang bangka, no? Ang bangka ay ginawa para sa tubig. Pero hindi ginawa ang bangka para ang tubig ay pumasok dito. Ay gumawa ka pa ng bangka, ay papasukin mo rin pala yung tubig. Ay di lumubog ka, di ba? Likewise, the Christian is in the world, but the world should not control the Christians. Nasa mundo ka pero hindi kailangan na ang mundo ang nasa puso mo. Yan po nais banggitin dito. Dako po tayo sa pangatlong puntos, point 3. Set your minds on things above. Ano kaya yun? Set your mind on things above, sa langit, no? Ito po kasi ang malaking katotohanan eh. Bakit minsan hindi ba tayo natatats? Hindi ba tayo nagkakaroon ng kapag nakakita tayo ng namamatay na kaibigan natin, magulang o etc. Mga ibang relatives, kaibigan na namamatay. Kung pupunta ka doon sa sementeryo, merong mahaba, may malaki, may matanda, may bata. So in any moment po ay pwede tayong umuwi doon sa ating final destination. Life is a journey but it's not our destination. Dako po tayo sa pangatlong puntos. Set your minds on things above. Colossians chapter 3 verse 2 ang sabi ay, set your affection on things above, not on things on earth. Saan nakatutok ang isip mo? Sa problema? Sa pera ba? Sa popularity? Sa possession? Sa politics? Sa recognition? Hindi masamang isipin ang ating responsibilities. Pero kapag earthly things na lamang ang laman ng ating isip, nakakalimutan natin ang eternal or ang heaven na tayo ay tagalangit. Can you say to yourself na I am a heavenly citizen, or sabihin mong ako ay tagalangit. Ito po ang isang ilustrasyon. Kapag nagmamaneho ka, hindi maaaring puro dashboard lang ang tinitingnan mo. Yung dashboard, no, sa harap niya. Mahalaga ang dashboard. Pero kailangan mong tumingin sa daan na nasa unahan. Huwag kang masyadong abala sa dashboard ng buhay na makalimutan mong tingnan ang iyong destinasyon. Ganun po tayo minsan. Masyado tayong nakatuon sa mundong ito. At lagi mayroong problema. Yan po ang dahilan kung bakit hindi natin naitutuon yung ating pansin sa langit. Dahil abala tayo sa mundong ito. Dako po tayo sa chapter sa point 4. Don't build your entire life. Huwag mong ubusin ang iyong buong buhay
sa mga panandaliang bagay. Don't build your entire life on temporary things. Ang sabi sa Matthew 6 chapter 19 to 20, sinabi ni Jesus na huwag kayong mag-impok lamang ng treasures on earth. Bakit? Because everything here in this world is temporary. Ang bahay ay temporary. Ang kotse ay temporary. Ang career ay temporary. Ang posisyon natin, ay temporary. Ang ating mga pera ay temporary. Even our physical bodies are temporary. Kapag nag-check-in ka sa hotel, hindi mo nire-renovate ang buong hotel room na parang doon ka natitira forever. Bakit? Because you're only staying temporarily. Mga kapatid, ang earth na ito ay temporary accommodation or temporary na ating tinitirhan. Huwag mong gugulin ang buong buhay mo sa pagde-decorate ng lugar na iiwan mo rin balang araw. Dako po tayo sa point 5. Represent the kingdom. Represent the kingdom well. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, now then we are ambassadors for Christ. Anong ginagawa ng isang ambassador? Ang ambassador po ay isang kinatawan niya ang kanyang bansa sa ibang lugar. Nire-represent mo yung isang bansa. So anong flagship natin? Anong bandila natin? Tayo po ay Kristiyano. You are Christ's representative. Tayo po ay Christ representative sa ating mga bahay, sa ating pong mga trabaho, maging sa palengke, maging sa negosyo, maging dito sa Facebook. Sa mga comment section ay dapat po makita. Hindi po mahirap po yung tayo yung nag-i-spread ng salita ng Diyos, pero ayaw yung nag-i-spread ng chismis. O kaya nakikipagbugbugan dyan ng salita, nakikipagdebatehan. Maring nagmumura or maring nagagalit, no? Kapag ang ambassador ay gumawa ng malaking skandalo, hindi lamang pangalan niya ang pinag-uusapan, kundi damay ang bansang kanyang kinakatawan. Ganon din po tayo. Ganon rin ang Christian testimony po natin. Bago marinig ng tao ang gospel mula sa bibig mo, maaring makita muna nila ito sa ugali mo. Dako po tayo sa point 6. Speak the language of heaven. Ano ba ang lingwahe ng langit? May sariling language ang kingdom of God. Hindi ko ibig sabihin na English, Tagalog o Hebrew. Ang language of heaven ay grace or gracia, katotohanan o truth, forgiveness o pagpapatawad, compassion, pagmamalasakit, love o pag-ibig, encouragement. Ayon sa Ephesians chapter 4 verse 29, huwag hayaang corrupt communication ang lumabas sa ating bibig, kundi mga salitang nakapagpapatibay, nakakapag-encourage. Minsan isang pangungusap lang ang kailangan para sirain ng isang tao. Pero minsan, isang pangungusap din ang ginagamit ng Diyos para buhayin ng pag-asa. Kung citizen ka na sa langit, hayaang marinig ang heaven sa paraan ng iyong pagsasalita. Dako pa tayo sa point 7. Travel light o gaanan natin yung pagtakbo. Paano? Hebrews 13:4 said, for here have we no continuing city, but we seek one to come. Maaari tayong maraming dinadalang hindi kailangan. May dala-dala kang backpack araw-araw. Pero ang laman ng backpack ay hindi katulad noong backpack ni Ma'am Caroline na papaya, saging, pagkain, gatas, yogurt, etc.
ang backpack mo ay, ang bitbit mo ay may laman na galit, may sama ng loob, may pride, may inggit, may bitterness, unforgiveness. May mga bagay na matagal nang hindi nabibitawan na dapat na niyang bitawan. Kaya kung gusto mong maging magaang ang iyong binibitbit, ibaba mo na yung bag mo sa harapan ng ating Panginoon. Kapag sasakay ka ng eroplano, may baggage limit. Kapag sobrang dala mo, mahihirapan ka. Sa Christian journey, may mga baggage din na kailangang iwan. Hindi lahat ng kaya mong dalhin ay kailangan mong dalhin. Forgive o magpatawad. Release. You have to release. Move forward with God. Dako po tayo sa point 8. Remember that you are a pilgrim. Ayon sa 1 Peter chapter 2 verse 11, tinawag ang believers na strangers and pilgrims. Ang pilgrim ay may destinasyon. Hindi siya basta gumagala. Mayroong direksyon, may patutunguhan siya. Meron siyang misyon. Ito po ang isang ilustrasyon. Kapag naglalakbay ka pa uwi, kahit traffic, pagod, at mahaba ang biyahe, pero nagpapatuloy ka. Bakit? Because you know, I'm going home. Umabaha man dyan sa kalsada at malakas ang ulan, you know that you are reaching your house as soon as possible. Mas madaling tiisin ang hirap ng biyahe kapag alam mong pauwi ka. We are Christians. We are going home someday. I-declare po natin yan, mga minamahal na kaibigan. I am a Christian. I am citizenship of heaven. Palang araw uuwi ako doon. Hindi natin alam. Maaaring bukas mangalawa. Alam niyo po, yung mga kaibigan ko nakausap ko, na hindi ko inaasahan na umuwi na sila, pumanaw na. At may iba't ibang may naligo sa sa kanilang CR, nadulas doon sa bathtub, tumama yung ulo, ayun, namatay. May naglalakad, natapilok sa balat ng saging, namatay. Yung aking kasamahan sa trabaho, si Baltasar Galvez, kasama kong designer for how many years? Namatay naman siya, pero matigas yung ulo eh. May nagkaroon ng diabetes. Kasama ko kasi hindi malakas kumain ng tsokolate nung araw. At higit sa lahat yung puyat. Puyat, siyempre, wala kang gagawin, nabuboring ka, ganon. Sa puyat, inom, ginagawa. Pero ang ibig kong sabihin po dito ay lahat po tayo ay uuwi yan. At nakatakda na po yung kung gaano kahaba yung kandila natin, baka ganyan na lang o ganito. Pero ang alam ko, nung bata-bata tayo, ganyan. Habang tumatanda, senior citizen na tayo, so ganyan na lang siguro. Pero purihin ng Panginoon dahil ang pag-aasa po natin, lalong-lalo ngayon, we are heavenly citizen and we are leaving this world soon in peace. Yang sabi nga nila dito rest in peace. Pero maaaring hindi nila alam kung ano yung sinasabi nilang rest in peace. Dahil hindi mo naman nakakitaan na ito ay heavenly citizen, hindi mo naman nakakitaan na ito ay anak ng Diyos, at hindi mo rin naman nakakitaan ng mga magagandang mga tanda bilang isang Kristiyano. Dako po tayo sa point 9. Malapit na po tayo matapos. Wait expectantly for Jesus. Balikan po natin ang Philippians chapter 3 verse 20. Hindi nagtapos si Pablo sa our citizenship is in heaven. Ang sabi niya ay, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. May hinihintay tayo. Jesus is coming again. Kung hindi pa naman tayo papanaw sa mundong ito o kaya kukunin, darating ang Panginoong Jesus.
Titus chapter 2 verse 13. Napakasarap pong pag-aralan yan. Alam niyo pa sa Bible Seminary. Meron pong mga chronological order. Paano kung hindi pa tayo namatay? So makikita natin ang Panginoong Hesus Kristo dahil pangako niya ay babalik dito at kukunin tayo. At ang isa naman ay, paano kung namatay? Tayo naman, pag namatay tayo, ang sabi doon ay bubuhayin muli at makakasama. Imaginin mo, ang tanong ko na naman, paano yung naputulan ng kamay, pastor, professor? Paano po yung nadurog? Paano po yung na-cremate? Ayan po yung mga katanungan namin sa Bible School. Lahat na namang imagination mo, paano bubuhayin sa magiging glorified body. So yung mga unang namatay na nandoon sa kumpusan to, bubuhayin. Kasi magkakaroon ng rapture. So paano yun? No? Yung mga dismember yung kanilang mga katawan at kadurog-durog. Kinain ng isna. Ganun. Pero ang sabi ng Panginoon, bubuhayin niyang muli, ibig sabihin magdudugtong-dugtong or magiging glorified body. At makakasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan, siguro sa mga susunod na talata. Ngayon, malalaman at bibigyan diin po natin na tayo po ay hindi lang American citizen, hindi lamang Canadian citizen, hindi lamang Filipino citizen, hindi lamang senior citizen, kundi tayo po ay heavenly citizen. Dito, pag pinakita mo yung senior citizen mo, mayroon kang ID. Yung ID mo, senior citizen, mayroon kang discount sa pamasahe. May discount ka sa mga Jollibee, mayroon kang discount sa supermarket ng mga recognized ng senior citizen. Yan, si Pastora Marita, senior citizen. Sino ba yung mga kaibigan natin dito may ID na? Ako, mga 3 taon pa yata or 4 na taon. Anyway, we must be proud that we are a heavenly citizen. Titus 2 chapter 13, tinatawag itong blessed hope. Ito po yung blessed hope natin. Kaya hindi po tayo mawawalan ng pag-asa, mga minamahal kong kaibigan. Wala tayong ibang pupuntahan kundi doon sa langit. Kaya tiyakin po natin that blessed hope. Ito po ay isang ilustrasyon. Kapag may mahal kang matagal nang wala at sinabi niyang pauwi na ako, iba ang paghihintay. Inaayos mo ang bahay, naghahanda ka, nakatingin ka sa pintuan. Kung talagang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, dapat nakikita ito sa paraan ng ating pamumuhay. Ito po ang panghuling point. Point 10. Never forget where home is. John 14 verse 2 and 3, sabi ni Jesus, I go to prepare a place for you. Nung umalis siya at umakyat sa langit, ang sabi niya ay, I go to prepare a place for you. Napakagandang pangako ng Diyos. Napakasarap namnamin. Napakagandang pagmuni-munihin. No? Hindi sinabi ni Jesus na I will prepare an idea. Hindi sinabi na I will prepare a feeling. Sinabi niya, I go to prepare a place for you. At doon po, ano pong meron doon? May mansion. At yung mga gold, yung mga ginto ay makikita lang po natin doon sa lansangan at natatapakan at madadaanan natin. Dahil ang mas mahalaga pa sa mga ginto ay nandoon sa loob. Narito po ang isang ilustrasyon. May mga taong matagal nang nasa ibang bansa. Yan, katulad nila Ma'am Caroline, mga 21 years old, 21 years, 22 years. Sino pa? Si Ma'am Alma. Naka almost 3 dekada. 1988 yata, 87 yata. 2016. At nakapunta rin ako sa iba't ibang bansa. Almost yan, lahat ng Middle East. Ang hindi ko lang talaga narating, sayang, yung Italy. Pero yan sa New Zealand, sa Auckland, sa Australia, at sa ASEAN, Thailand, mga gano'n. Anyway, may mga taong matagal lang nasa ibang bansa. Maganda ang trabaho, maayos na tirahan. Pero kapag tinanong saan ka uuwi, mayroon silang or may lugar silang tinatawag na home.
Sa atin pong mga Kristiyano, sabihin mo, di ba pag tinanong mo saan ka uuwi? Eto, may uuwian ka. Tayo pong mga Kristiyano, mayroon din tayong home. Ano po yung ating final home? Ang mundo, ang lugar ng iyong assignment, pero hindi ito ang iyong permanent address. We have our own home, and that is heaven. Nasa mundo tayo, ngunit hindi mundo ang ating tahanan. Ito po yung ating mga takeaways. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Una, you have to know your identity. So, pag tinanong anong identity, you belong to Christ. Ikalawa, mamuhay ng different, live differently. Huwag basta sumunod sa culture kapag salungat ito sa Word of God. Naririnig niyo sa headphone, ang lakas ng ulan sa labas. Grabe. Huwag basta sumunod sa culture habang salungat ito sa Word of God. Nasagap ng microphone yung napakalakas na ulan. Ikatlo, invest. Ang pangatlo ay invest eternally. Gamitin ang oras, talento at resources para sa mga bagay na may eternal value. Ang ikapat po ay represent Jesus faithfully. You are the ambassador. Wow. You must be proud to be an ambassador of God. Ikalima, gaanan mo or travel light. Bitawan ng bitterness, pride of unforgiveness. Ang ika-anim ay keep looking forward. Jesus is coming again. Yun po, habang hinihintay po natin siya ay iaayos po natin ang ating bahay. Ito po yung bahay natin. At ito na po yung final conclusion natin, mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid. May citizenship tayo rito sa lupa. May lugar tayong tinatawag na tahanan. May pamilya, may trabaho, may responsibilidad, may pangarap. At dapat tayong maging responsible citizens habang narito sa mundong ito. Pero sinabi ni Apostol Pablo, our citizenship in heaven is in heaven. Kaya kapag hindi ka naging patas ang buhay, remember your citizenship. Kapag nawalan ka, okay, ulitin ko. Kapag hindi naging patas, ibig sabihin, parang unfair yung buhay. Bakit? Yung mga mayayaman lang ang yumayaman at yung mga mahihirap ay lalong naghihirap. Yan po yung kalimit ang sinasabi natin. Lalahanin mo na ikaw ay hindi taga rito. Ang citizenship mo ay sa langit. Kapag nawalan ka, remember your citizenship. Anumang titulo meron tayo. Ayan, welcome back kay Dr. Samsor Presado. Good morning. Di ba? Nauna sa akin si ng kanyang PhD. Kami po ay patapos ng masteral degree this coming January. Mahaba talaga ang seminaryo. Anyway, sa atin pong citizenship, yun pong lahat ng titulo natin dito sa lupa. Dahil po tayo ay heavenly citizen, tayo po ay tinaguri ang ambassador of heaven or ambassador of Christ. Yan po ay sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil our citizenship is in heaven. At tayo ay tinaguri ang ambassador bawat merong Kristo sa puso. Kapag parang hindi ka naintindihan ng mundo, remember your citizenship. At kapag dumating ang araw na kailangan nating lisanin ang mundong ito, remember, for the believer, ang lakas ng kulog. Dinig na dinig niyo yung kulog, yun, ang sarap po na may background natin. Background natin ngayon ay ulan at kulog, kidlat. Huwag naman sana biglang mag-shutdown. Sige, tapusin na po natin to. Kahapon nag-shutdown yung computer dahil sa kidlat. At biglang lakas na kulog. For the believer, that is not simply living somewhere. It is going home to be with Christ. Ito po ang points to remember natin, mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid. You are in the world, but you belong to Christ. Your possessions are temporary, but your relationship with God has eternally significance.
Your your earthly assignment, sabi dito, has ending, but God promise riches beyond this life. Yan. Kala ko magbabrand out na eh. Gawa ng yan, palit muna tayo. Your earthly assignment has an ending. Meron po tayong misyon, assignment na nandito po sa lupa. Pero yung assignment po natin yan ay meron pong ending. At yung ending na po yan ay yung pagbabalik po natin doon. God promised riches beyond this life. You are not merely a church attendee. You are an ambassador for Christ. At higit sa lahat, nasa lupa ang ating mga paa, ngunit sa langit ang ating citizenship. Ito po yung aking iiwanang reflection. Ngayon gusto kong manahimik tayo sa maglit. Tanungin natin ang ating sarili. Kung ang heaven talaga ang ating citizenship, namumuhay ba akong parang citizen ng heaven? May bagay ba akong masyadong hinahawakan? May galit ba akong kailangang bitawan? May kasalanan ba akong kailangang talikuran? May relasyon ba akong kailangang ayusin? May tao ba akong kailangang patawarin? At higit sa lahat, kung tawagin ako ng Panginoon ngayon, sigurado ba ako kay Kristo? Kaibigan, maaring nakikinig ka ngayon at sinasabi mo, Pastor, gusto kong magkaroon ng assurance kay Jesus. Ang citizenship in heaven ay hindi nakukuha sa pagiging mabuting tao lamang. Hindi ito nabibili, hindi ito namamana sa magulang, hindi ito nakukuha dahil may relihiyon tayo. Ang sabi sa Ephesians 2:8 verse 8 and 9, ang salvation ay by grace through faith. Ang sinasabi ng Romans 10:9, kung ipapahayag natin si Jesus bilang Panginoon at mananampalataya sa Kanya, tayo ay maliligtas. Lumapit kay Kristo. Repent your sins. Trust Jesus Christ. Hindi ang relihiyon ang ating nakapagligtas. Ang Jesus po na tinatawag natin ay siyang tagapagligtas. Kung nais mong lumapit sa Panginoon ngayon, maaari kang manalangin sa puso. Sabihin mo lang na, Panginoong Jesus, inaamin kong ako ay makasalanan at kailangan kita. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Naniniwala akong namatay ka para sa akin at muling nabuhay. Inilalagay ko ang aking pananampalataya sa iyo. Patawarin mo ako, baguhin mo ang aking buhay, at tulungan mo akong sumunod sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. So yan lamang po yung kailangan mo para maging totally heavenly citizen and you become a child of God, at ang pangalan mo ay susulat sa libro ng buhay. Si Jesus ang nagliligtas. Ang panalangin ay nagpapahayag lamang ng pananampalatayang inilalagay natin sa Kanya. Amen. So purihin ng Panginoon, mga minamahal kong kaibigan. Maraming Diyos, maraming salamat sa iyong salita. Salamat dahil pinaalalahanan mo kami na bagamat nabubuhay kami sa mundong ito, hindi ito ang aming permanenteng tahanan. Tulungan mo kaming mamuhay bilang tunay na citizens of heaven. Bigyan mo kami ng pusong banal, isip na nakatuon kay Kristo, bibig na nagbibigay buhay, mga kamay na handang tumulong, at buhay na nagpapakita ng gospel. Panginoon, para sa mga pagod na sa kanilang paglalakbay, palakasin mo sila. Para sa mga nawawalan ng pag-asa, ipaalala mong may tahanang naghihintay sa piling mo. Para sa mga naliligaw, ibalik mo sila kay Kristo. Habang hinihintay namin ang pagbabalik ng aming Panginoong Jesus, naway matagpuan mo kaming faithful, watchful, ready, and serving. Hanggang sa araw na matapos ang aming earthly journey at makapiling ka namin magpakailanman. In the mighty name and precious name of Jesus Christ. Amen and amen.
Mga minamahal, bago tayo maghiwalay, tandaan natin ang Philippians 3:20. Our citizenship is in heaven. Kaya mamuhay tayo sa lupa ng may pananagutan, magmahal habang may pagkakataon, magpatawad habang may panahon, maglingkod habang may lakas, ipahayag si Kristo habang may tinig, sapagkat hindi natin alam kung gaano kahaba ang ating paglalakbay. Pero alam natin kung saan tayo patungo kung tayo ay kay Kristo. Nasa lupa ang iyong mga paa, nasa mundo ang iyong assignment, kay Kristo ang iyong buhay, at nasa langit ang iyong citizenship. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi, at ito ang Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Hanggang sa muli, stay faithful, stay hopeful, keep looking unto Jesus. God bless you, God bless your family, and to God be all the glory. Shalom. Ang ginigiliw, mga minamahal kong mga kababayan, habang bumabati ako, isang pasado po sa lahat. Maraming salamat kay Ma'am Caroline, kay Jane Blanquera, kay Sir Jake Aga, at kay Dr. Samsor Pesado. Buddy, magandang umaga sa iyo. Kay Aris Maygali sa Butak, kay George LB Manuel, kay aking inaanak Lilian Preagola Kabigting, at regards na rin kay Emil, at yung gwapo at magaling na legend na gitarista sa Japan, si Junior. And of course kay Ate Marita, Pastora. Good morning, Pastor, ang sabi dito. And greetings also kay Manang Lourdes, kay ano ba to? Pangalan na to? Nakalimutan ko na, si Dennis. Ayan. At kay Pastora Delilah. And of course kay Ma'am Jing Blanquera. Pasensya na po, hindi ko pa na-upload kahapon. Sobrang busy at medyo busy ako ngayon. Siguro bukas may upload ko lahat yung mga songs. Actually, sa dinami-dami po ng mga songs, araw-araw po yan actually na meron tayong theme song. Mga ilan pa lamang yung i-upload. Kasi nga, I'm trying to make a video na umaakma doon. So yun ang medyo matagal. Pero kapag yung kanta, marami po nagtataka dahil katanungan nila. Alam nyo po sa panahon ng computer age ngayon, sa opisina namin kami po ay naglalaman ng 7 hanggang 10 na designer before. Lalo sa production, ako po ay nanggaling sa architectural. Ang ginagawa ko sa architectural bilang designer ay nasa aesthetic side. So papakita namin kung paano mabenta yung isang bahay, building or landscape. So ang trabaho ko ay as a aesthetic architect, interior design, and lahat ng mga patterns ginagawa. Yan po ay pinagpupuyatan namin nung araw, mano-mano, tapos naging computer. At natutuwa ako ngayon dahil nasa new age po tayo. Yung 7 kasama na dapat kong kasama, dahil ako yung dati draftsman lang, tapos naging chief designer. At meron ako mga draftsman at ako yung naging director. Ganon. So, purihin ang Panginoong Diyos na nagagawa ko ng ilang minuto lamang yung dapat gawin ng ilang araw. No? Sa music production, once na kinanta ko yan, let's say, Looking up the dream God planted in the fertile soil of you. Can't believe the hope. Alam mo, pag nabusesan ko na po yan at lalapatan ko po yan ng gitara, meron pa akong gitara dyan, keyboard, drums. Before, nung walang computer, Adobe Audition po kami noon. Yung tinatawag na Adobe Audition ay ito po yung layer by layer na ginagawa. Pati yun po, radio production, yung mga gano'n. Nung araw, kailangan po ng 20 araw, mga ganyan. At siyempre, kailangan mo rin ng maraming tao para mabuo. Ngayon po, hindi. Basta alam mo yung pasikot-sikot, yung coding, prompting, ikaw ay magiging multiple. Kung ako ay kaya ko i-multiply yung aking sarili ng 5-10 katao. So yun po yung capacity at nagagawa po ng computer. And of course, you must know how the secrets kung paano nagagawa. Yan, so purihin po ang Panginoon at
we must use our identity bilang isang Kristiyano at gamitin natin yung mga talent natin for the glory of God. Okay, so ito po ang facts ng ating heavenly citizen. Ayan, kung kayo pa ay nagmamadali, May mga araw na hindi naman nagmamadali. nakalakbay. Heavenly citizen. May luha, may pagkawala. May mga tanong na walang sagot. Pero tandaan natin, nasa lupa ang ating mga paa. Pero nasa langit ang ating citizenship. Habang ako'y naglalakad sa mundong ito, may luha't unos sa bawat sulok. Ngunit may tahanang inihanda mo, kung saan ang puso ko'y uuwi sa iyo. Lahat ng bagay dito'y lilipas lamang, kayamanan at pangalan ay maiiwan. Kaya ang puso ko'y sa'yo ilalaan. Sa langit ang tunay kong tahanan. Citizenship in heaven, doon ang tahanan. Doon walang luha, wala ng kalungkutan. Kapag nakita ko si Jesus ng harapan, lahat ng pagod ko'y magiging kagalakan. Citizenship in heaven, iyon ang pag-asa. Sa piling ni Kristo, walang hanggang ligaya. Nasa lupa man ako ngayon naglalakbay, sa langit ang tahanan ko habang buhay. Habang may lakas ako'y maglilingkod, sa bawat araw sa iyo'y susunod. Kahit ang mundo'y iba ang itinuturo, Panginoong Jesus, ikaw ang aking tungo. Kung dumilim man ang aking daraanan, pangako mo'y aking panghahawakan. Sapagkat sa dulo ng aking paglalakbay, may tahanang hindi mawawala kailanman. Kapag natapos ang aking paglalakbay, at ang huling araw ko'y dumating sa buhay, hindi ako matatakot, hindi ako uurong, sapagkat kay Jesus ako'y uuwi roon. At kapag siya'y nakita ng aking mga mata, wala nang luha, sakit o pangamba. Ang puso ko'y sisigaw sa kaniyang harap.
Salamat, Jesus, ako'y nakauwi na. Citizenship in heaven, doon ang tahanan. Doon walang luha, wala ng kalungkutan. Kapag nakita ko si Jesus ng harapan, lahat ng pagod ko'y magiging kagalakan. Citizenship in heaven, iyon ang pag-asa. Sa piling ni Kristo, walang hanggang ligaya. Nasa lupa man ako ngayon naglalakbay, sa langit ang tahanan ko habang buhay. Ang mundo ang lugar ng ating paglalakbay, pero hindi ito ang ating permanenteng tahanan. Kaya habang may panahon, manatiling tapat, magmahal at maglingkod. For our citizenship is in heaven. Philippines 3 Heaven. Purihin ng Panginoon. At yan na po tayo magtatapos at tayo po ay sumandaling maghiwa-hiwalay. Kita-kits po ulit tayo sa araw ng bukas. Maraming salamat po. Ako yung kaibigan, Pastor DJ Mordy.